mga Marikoy, nasa biyahe pa lang nga kami, kumakain na itong si Jace. Meron nga siyang pasok sa school, tapos meron ding therapy magkasunod. 30 minutes lang yung pagitan mga Marikoy at biyahe pa nga namin yun. Naawa nga ako sa kanya kasi 2 oras siya nasa school tapos 1 oras para sa therapy. Kaya pagkatapos ng therapy niya, nag-request siya sa akin ng chicken kaya pinagbigyan ko na. Pasok na nga pala kami ng bahay dyan, kaso itong si Jace kung ano-ano yung mga pinapakuha niya sa akin. Wala nga pala si Daddy Tano mga Marikoy, nasa store siya, naka-duty. Dahil nga malapit na ang Pasko, kaya salitan kami ni Daddy Tano. Kababa nga pala namin ng sasakyan, pinatuloy ko kay Jace yung kinakain niya. At habang kumakain nga siya, tinanggal ko na yung suot niyang sapatos. Nuksan ko nga din pala yung TV para reward ko na nga din sa kanya. Yan ko nga siya manood ng TV habang kumakain. At habang kumakain nga siya mga Marikoy, niligpit ko na nga itong mga gamit galing sa sasakyan. Nagbabaon naman itong si Jace every time na papasok siya sa school. At natutuwa ko kasi lagi niyang nauubos yung pinapabaon ko sa kanya. Ang pinagtataka ko lang mga Marikoy, pagkatapos niya sa school, gutom na naman siya. Hugasan ko na sana yung lunchbox niya. Napansin ko yung mga plato dito na pinapatuyo ko kanina. Tuyo na pala kaya tinabi ko na. Pati na nga din yung kutsara tsaka yung lutuan. Pagkatapos ko nga pala dyan mga Marikoy, pumunta na nga ako dito sa banyo namin at niready ko na yung bathtub ni Jace. Pati na nga din itong Manic Beauty na shampoo and conditioner na ginagamit ko sa kanya. Muy maasim na si Jace mga Marikoy kaya papaliguan ko na siya. At hanggang ngayon po kapag pinapaliguan ko siya, pinag-iinit ko siya ng tubig. Wala po kasing heater sa banyo namin kaya ganito na lang yung ginagawa ko. Pagkadinig naman ni Jace sa gripo mga Marikoy, kagad pumunta siya sa may banyo. Guro naamoy niya na din yung sarili niya kaya gusto niya nang maligo. Buti na lang naubos niya na yung kinakain niya kaya inayahan ko na nga siya maligo dito. At muntik ko pa nga nakalimutan na naka-uniform pa pala siya. Kung tinatanggal ko yung uniform niya, sabi niya sa akin, wiwi ka? Gusto niya daw magwiwi kaya inupo ko na siya sa may bowl. Habang nasa banyo si Jace, ready ko na yung susuotin niya. At nagligpit na nga din ako ng kalat tapos narinig ko nga na tumunog to kaya nilagay ko na yung mainit na tubig. Pinatabi ko muna si Jace baka kasi mabuhusan ko siya. Isa nga din pala sa ginagawa ko reward sa kanya ang pagbababad sa tubig. Hinahayaan ko siya maglaro sa tubig mga Marikoy habang ako'y naglilinis. Kanina nga bago ko siya inatid sa school, nagwalis na nga ako dito kaya map na lang yung hindi ko nagagawa. Kaya yan na yung ginagawa ko ngayon. Minamap ko na nga yung sahig namin. Itong tiles po pala namin na yan ay nadatnan na namin dito at hindi namin pinili yung mga yan. Katapos ko naman nagmap, pumunta ako dito sa may dining table namin, inayos ko yung mga upuan. At ayan na nga si Jace mga Marikoy, tapos na siya maligo. Gusto ko talagang ginagamit yung product ng Manic Beauty, lalo na yung shampoo and conditioner. Mas nagiging malambot kasi yung buhok ni Jace at hindi na ako nahihirapan sa pagsuklay. Katapos ko naman siya sinuklayan mga Marikoy, tinignan ko naman yung ulo niya kung meron ba siyang kuto. Minsan kasi nakakapansin ako ng kuto sa ulo niya. Madalang lang at hindi naman ganun kadami. Siguro normal lang yon sa mga bata. Wala na nga pala siya sa mood dyan kasi inaantok siya kaya sabi ko sa kanya matulog na siya. Kapag hapon pala dito sa sala namin siya pinapatulog. Hindi na nga din pala siya nagre-reklamo kapag pinapalitan ko yung pinapanood niya. At para nga makatulog siya mga Marikoy, ako na lang yung manonood. Pag may mga kailangan at gusto itong si Jace mga Marikoy, siya na yung kumukuha. Tulad niyan, gusto niya uminom ng tubig kaya kinuha niya yung tumbler niya. Pagkatapos niya namang uminom ng tubig mga Marikoy, nakita niya yung dede niya kaya kinuha niya. Ganyan nga pala si Jace kapag inaantok. Magawa siya ng way para makatulog. At itong isa sa mga way niya, hindi ko maintindihan. Bumababa nga siya sa sopa at ganyan nga yung posisyon niya. Pagkalipas ng ilang minuto mga Marikoy, pati ako'y nakatulog na. Buti na lang talaga, nagising ako kasi nakita ko yung pesto ni Jace. Kasi bigla siya maulog dito sa sopa namin. Kaya kahit tinaantok pa ako, tumayo na nga ako para ayusin yung posisyon niya. Nilipat ko nga siya mga Marikoy sa pinakagilid. Pagkatapos, sinasarado ko nga din pala yung bintana para hindi siya nakakarinig ng ingay galing sa labas. Dahil sa pagtayo na ginawa ko, nawala na din yung antok ko. Kaya naisipan ko na lang pumunta sa kwarto namin para ligpitin yung pinaghigaan namin. Madalas kasi nagkakaroon ng langgam dito ngayon sa kama namin. Kapag dumidede kasi si Jace mga Marikoy, may natatapon. Nakakamadali ko naman kanina, nakalimutan kong ligpitin ito. Kaya yan, may mga langgam na naman kaya pinagpag ko na nga din. Pinag-iisipan nga pala namin ni Daddy Tano na palitan na itong kama namin. Dahil nga lumalaki na itong si Jace, hindi na kami nagkakasya dito. At alam ko matagal pa bago umiwalay si Jace ng kwarto sa amin. Pagkatapos ko nga palang inayusan at pinagpag, nag-spray na nga din ako ng Baygon.